Napag-usapan na lang din naman ang kasaysayan. Alam niyo bang may isang tanyag na Pinoy na dumayo noon ng Hong Kong, hindi bilang turista? Sa loob ng isang taon na malagi sa Hong Kong, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal para pansamantalang mamuhay. Kasama ang photojournalist na si Enrique Rueda Sadiosa at may akda ng Dr. Jose Rizal Travels 2020, tinunto namin ang lugar na tinirahan ni Rizal sa Hong Kong. Dito po tayo sa Red Naxela Terrace. Sino naglagay nitong marker? Pumunta po dito si Ambeto Campo para ilagay po itong marker na to. Sagrado po ito. Tuwing birthday anniversary ni Dr. Rizal and then death anniversary, lagi po kami naglalagay ng bulaklak. Mula December 1891 hanggang June 1892 raw nang mamalagi si Rizal sa Hong Kong. Noong time po kasi na yon, wanted na po si Dr. Rizal ng mga Espanyol. So sila na yung pumunta rito. Pero bukod sa marker na ito, natuntun daw nila Rick ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ang tinirhan ni Rizal noon. According to our research, yung sa kanyang calling card na number 2 Red Naxela Street, Ito po yun. Terrace, dito po yun. Bakit sa Hong Kong niya naisipang tumira pansamantala habang pinaghahanap na siya? Mas madali dito, and yung proximity kasi ng Hong Kong, hindi talaga isang sakay lang. Oo. And then yung time na yun, tirahan talaga to ng mga Pilipinong hinahanap ng Spain. Dito naman sa De Aguilar Street, sa Central District, matatagpuan ang itinayo niyang klinika para sa mata. Noong panahon ni Dr. Rizal, itong lugar na to, maliit lang itong kalye. Kilala siya sa Hong Kong noong time na yon. Especially yung mga Filipino na nakatira dito. Nagkaroon siya ng amount para ituloy niya na yung travel niya, second travel na sa Europe. Maiksing panahon man ang inilagi ni Rizal sa Hong Kong. Naging malaking bahagi naman ito ng kwento ng kanyang buhay. Na taon-taon nang inaalala ng mga Pinoy sa Hong Kong, gaya ni Enrique. Kaya maka-wonder, sa susunod na pagbisita sa Hong Kong, pwede rin sariwain ang alaala ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal.